Ay, tanghali na pala. Napasobra na naman ang tulog ko. Teka, ano tong nakakapako sa baba ko? Parang may bukol. Isang umaga, nagising si Grace na may tumubong bukol sa kanyang baba. Isa siyang magandang babae ngunit hindi masasabing may maganda siyang pag-uugali. Siya ang tipong naninindigan na palaging nasa tama at palaging nambibintang pag may nawawala siyang gamit. Hindi na sana niya papansinin ang tumubong bukol sa kanyang baba, ngunit para makasigurado, tinanong niya na rin ang kanyang asawa tungkol dito. Hoy, Simon! Simon! Gumising ka nga dyan. Tingnan mo to. Pakiramdam ko namamaga ang baba ko. Ha? Bakit na naman ba? Ano na naman nangyari? Eto, hawakan mo nga. May bukol dito na hindi ko naman nakapakahapon. Parang namamaga talaga. Sige, hawakan ko lang. Oo nga no. Saka medyo makapal ah. Masakit ba? Hindi naman masakit pero kakaiba. Bakit kaya biglang may ganito ko? Baka naman nabangga mo lang sa kung saan kagabi habang naglilinis ka ng bahay. Hindi mo ba napansin? Hindi naman ako ganun katanga para mabangga nang hindi napapansin, Simon. Baka naman kailangan mo ipa-check up yan sa doktor. Baka mamaya kung ano na yan. Hindi naman na siguro kailangan. Maliit lang naman to eh. Baka bukas wala na to. Sige, kung ayaw mo. Pero kung lumaki pa o sumakit, sabihin mo agad sa akin, ha? O siya, sige. Bumahon ka na dyan at anong oras na. Magigib muna ako ng tubig sa likod. Bumangon si Grace para kumuha ng tubig sa labas. Habang naglalakad papunta sa poso, hindi niya maiwasang hawakan ng bukol sa kanyang baba. Maliit lang naman at hindi naman masakit, ngunit tila may kakaibang bigat na dala ito. Iniisip niya na baka talagang stress lang ang sanhi, lalo na't hindi siya mapakaling nitong mga nakaraang araw. Paglabas niya ng pintuan, ramdam niya ang mainit na sikat ng araw at ramdam din niya na parang may nakatingin sa kanya mula sa kabilang bahay. Uy, hindi ba't si Rick yun? Paulit-ulit na naman ang batang yan. Sino bang Rick, Grace? Yung apo ng bagong kapitbahay natin na lula-lulahan, eto na naman, paparating na naman para umigib ng tubig sa poso natin. Yun pala. Baka naman talagang kailangan nila ng tubig. Wala naman silang sariling poso, di ba? Hayaan mo na. Hindi naman natin kasalanan yun, no? Kung may pera silang magpatayo ng kubo dyan, bakit hindi na lang sila magpagawa ng sarili nilang poso para hindi na sila umaasa sa iba? Hayaan mo na at marami naman tubig sa poso natin. Anong hayaan? Alam mo bang nawawalan ako ng sabon dito sa poso tuwing mag-iigib ang batang yan? Baka naman nahuhulog lang o napapabayaan mong mawala. Huwag mo agad ibintang dun sa bata. Hindi ko basta ibinibintang. Sino pa ba makakaalam kung hindi siya? Wala namang ibang pumupunta dito kundi siya lang, no? Baka naman iba. Baka may ibang kapitbahay na pumupunta rin dito. Hindi, wala. Hindi sila pumupunta dito dahil alam na alam nilang ayoko may pumupunta rito para mag-igib. Tanging ang batang lang yan ang makapalang mukha. Hayaan mo na nga at bata lang yan. Saka, huwag kang magdamot sa tubig. Hindi na pinansin ni Grace ang sinabi ng asawa. Alam niyang wala namang magagawa si Simon kundi sumang-ayon sa kanya. Lumapit siya sa poso at tinignan ang tabi nito at talagang wala na naman ang bagong sabon na iniwan niya dun kagabi. Napapikit siya ng mariin at naramdaman niya ang init sa kanyang ulo. Ramdam na ramdam niya ang galit na umaapaw mula sa kanyang dibdib. Lalo na't nakikita na niya ang batang papalapit na sa kanilang bakuran. Magandang umaga po, Ate Grace. Pwede po bang magigib ng tubig? Ubus na po kasi yung tubig namin sa bahay eh. Ayan ka na naman. Hindi ka ba napapagod namang abuso dito sa amin? Kailan ba kayo magkakaroon ng sarili niyong poso? Wala po kaming sapat na pera ngayon, ate. Baka sa susunod pa po kami makapagpagawa. Susunod? Baka hindi na kayo makapagpagawa sa buong buhay niyo. Alam mo bang nawawala yung sabon ko dito tuwing ikaw ang pumupunta? Alam kong ikaw ang laging kumukuha nun. Hindi po ako, ate. Hindi po ako kumukuha ng sabon niyo.
Baka po nahuulog lang o nakalimutan niyo po ilagay sa tamang lugar. Huwag ka na magsinungaling sa akin. Wala na may ibang tao dito kundi ikaw lang. Umalis ka na nga dito bago pa ako magalit ng sobra. Pasensya na po ate, pero hindi po talaga ako ang... Mas mabuti pa, huwag ka na mag-igib dito. Baka may mawala na naman akong gamit dahil sa'yo. Hindi ba kayo nahihiya sa pagiging abusado nyo? Hindi naman po sa ganun ate. Kailangan lang po talaga namin ng tubig. Grace, tama na. Baka naman masyado ka nang masakit magsalita. Bata pa yan eh. Huwag kang makialam dito, Simon. Alam ko kung ano ang tama. Umalis na si Rick na hawak ang 2 timba ng tubig. Laylay ang balikat nito dahil sa hiya at bigat na mga dala. Habang papalayo ito, tiyak na naririnig pa rin niya ang mga sinasabi ni Grace. Ang babae naman nanatiling nakatayo sa tabi ng poso. Ang kamay niya ay nakahawak pa rin sa bukol sa kanyang baba. Naramdaman niya na parang lumaki ng konti ang bukol habang siya ay nagagalit. Subalit hindi niya ito binigyang pansin. Tumingin lang siya sa direksyon ng kubo ng kapitbahay at nakita niyang nakatingin sa kanya ang matandang si Nana Meling. Tingnan mo nga yun. Nakatingin pa yung lola niya na parang ako pang may kasalanan. Baka naman inaalala niya lang yung apo niya na baka masaktan sa mga sinabi mo. Hindi dapat siya masaktan kung totoo ang sinasabi ko. At kung ganun man, baka sila talaga ang magnanakaw ng sabon ko. Baka naman hindi. Baka talaga nahuhulog lang o nawawala talaga. Hindi ka ba naniniwala sa akin, Simon? Ako ang asawa mo. Tapos mas naniniwala ka pa sa mga estranghero? Hindi naman sa ganun, Grace. Baka lang naman tayo ang nagkakamali. Hindi ako nagkakamali. Alam ko kung sino ang magnanakaw. Bukas, itatanong ko mismo sa lola niya kung bakit pinapayagan niya yung apo niya magnakaw. Nakikinabang na nga sa poso natin. Huwag kang ganyan, Grace. Para sa sabon lang pinapalaki mo ang gulo. Ayaw mo makialam? Di huwag ka makialam. Alam ko kung paano ayusin ang sarili kong problema. Sige na nga, bahala ka na. Pero kapag may nangyari mang hindi maganda, ay, ewan ko na lang sa'yo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko at ang mga gamit natin na ninanakaw niyang maglolang yan. Sige. Basta ikaw nang bahala. Baka mamaya pagsisihan mo pa yung mga sinasabi mo. Umalis na si Simon papunta sa kusina para maghanda ng almusal. Habang si Grace biglang nakaramdam ng sakit sa kanyang baba. Hindi naman masakit na sobra ngunit kakaiba. Parang may kumakagat sa loob ng bukol. Binaliwala niya lang yun at kumuha na ng tubig sa poso at nilagay sa balde saka siya pumasok ng banyo upang maligo at pupunta pa siya sa palengke. Pagkatapos gumayak, habang naglalakad ay napansin niya na maraming tao ang nakatingin sa kanya na parang may kakaiba silang nakikita sa mukha niya. Hinawakan niya ulit ang bukol sa kanyang baba at naramdaman niyang talagang lumaki ito ng kaunti. Subalit hindi niya pa rin pinansin at iniisip niya lang na baka dahil ang sobrang stress ng katawan niya, kaya lumaki yun. Dumating siya sa palengke at agad nang pumunta sa karinderya ni Aling Nena. Grace, nandito ka pala. Kumusta ka na? Mabuti naman po, Aling Nena. Ikaw po, kumusta? Mabuti naman ako, anak. Baka naman gutom ka na. Gusto mo bang kumain ng lumi? Hindi na po, Aling Nena. Busog pa po ako eh. May tanong lang po ako. Nakita niyo na po ba yung bagong kapitbahay natin? Yung maglolang nakatira sa kubo katabi ng bahay namin? Ay, yung pala. Ay, oo naman, anak. Mababait naman sila. Yung matanda, si Nana Miling, tahimik lang at maayos magsalita. Yun namang apo niyang si Rick, masipag at marespito. Mababait po ba talaga sila? Kasi po sa akin parang hindi eh. Lagi kasing nawawala yung sabon ko sa poso tuwing nag-iigib ang batang yon. Hindi naman siguro, anak. Baka naman nahuhulog lang o nakalimutan mong ilagay sa tamang lugar. Hindi po ako bobo, Aling Nena. Alam ko kung saan ko nilalagay yung sabon ko. Sigurado kong silang kumuha. Mamahalin pa naman yon at bigay pa sa akin yun ng pinsang ko sa ibang bansa. Saka hindi lang isang beses yun, Aling Nena. Marami na. Ay nako, huwag ka magsalita ng ganyan, anak. Baka naman maling akala lang yan. Baka may ibang dahilan kung bakit nawawalan ka ng sabon.
Hindi na sumagot pa si Grace sa matanda. Ayaw na niyang pilitin itong maniwala basta siya. Alam niyang tama ang hinala niyang magnanakaw talaga ang batang yun. Na baka sa susunod, hindi lang sabon ang mawala sa bahay nila. Matapos ang ilang minuto, nagpa siya nang umuwi si Grace at bigla na namang uminit ang ulo pagdating sa bahay. Hoy Rick, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba hindi ka na dito mag-iigib? Pasensya na po Ate Grace, ubos na po talaga yung tubig namin eh. Wala na po kaming ibang mapagkukunan. Eh hindi naman namin problema yon. Bakit hindi kayo mag-isip ng paraan para may sarili kayong poso? Hindi naman kayo bata para hindi marunong mag-isip, no? Palibhasa, magnanakaw ka rin kasi. Hindi po totoo yan. Saka wala na po kasi talaga kami magamit na tubig para sa pagluluto. Kaya po nakikiusap ako. Hindi daw totoo. Huwag ka magsinungaling. Wala na maibang tao dito kundi ikaw lang. Ilang beses na kitang pinagsabihan pero hindi ka pa rin natututo. Ate, may respeto po ako sa inyo. Saka hindi po talaga ako magnanakaw. Respeto? Parang wala naman. Pagkatapos mong kunin yung mga sabon ko, saka ka pa magsasabi sa akin ng respeto? Iha, pwede ba tayong mag-usap? Oh, bakit naman tanda? Bakit nandito ka rin? Gusto niyo ba ipagtanggol yung apo niyong magnanakaw? Hindi naman sa ganon, Iha. Ang gusto ko lang sabihin, hindi gagawin niyo ng apo ko. Pinalaki ko siyang mabuting bata. Yan ba mabuting bata? Yung magnanakaw na mamahaling ko sabon? Matanong ko nga, ano bang ginagawa niyo sa mga sabon na ninanakaw ng apo niyo? Kinakain niyo ba? Gano'n na ba kayo kapatay gutom? Aba, matanong nga kita, Iha. Bakit ganyan kakalupit sa amin ng apo ko? May ginawa ba kaming hindi mo nagustuhan? Bingi ka ba? Ginawang hindi nagustuhan? Paulit-ulit ko nang sinabi na ninanakaw ng apo mo mga mamahaling sabon ko. Tapos magtatanong ka pa? Grace, ano na naman yan? Naku, Nana, pagpasensyaan niyo na po Huwag ka nga humingi ng pasensya sa maglolang yan. Sila pa nga ang dapat humingi ng pasensya eh. Grace, pwede ba? Sumusobra ka na. Hayaan mo na, iho. Pero sabihin mo sa asawa mo na baka dumating ang araw na kakatok siya sa pinto ng kubo ko. At bakit naman ako kakatok sa pinto ng kubo mong marami, tanda? Ay, masyado na naman ako nai-stress sa kakulitan yung mga makakapalang mukha. Matapos sabihin yon, padabog na iniwan ni Grace ang tatlo. Pumasok siya sa bahay nila at saka nahinto nang makaramdam ng paninigas ng kanyang baba. Parang naramdaman niya na may bagay sa loob no na matigas. At nang hawakan niya, bahagya na naman yung lumaki. Hanggang sa kinabukasan. Grace! Grace! Gumising ka nga! Huy! Gising! Anong oras na? Simon, bakit ka naman ganyan kaingay? Tignan mo nga yung baba mo. Parang mas lumaki pa yung bukol. Aray? Oo nga no. Bakit ganito? Ang laki-laki na. Ano nangyayari sa akin? Simon, parang may lumalabas na kung ano. Nakita ko nga eh. At amoy na amoy ko pa. Ang baho. Grace, kailangan na natin pumunta sa doktor ngayon mismo. Hindi, ayoko. Baka kung ano pang sabihin nila. Baka may cancer ako o kung ano. Natatakot ako, Simon. Hindi naman siguro ganun. Pero kailangan nating malaman kung ano to. Hindi pwedeng hayaan mo na lang lumaki na lumaki. Ayoko. Titignan ko na lang muna kung liliito mamaya. Baka lang naman nadikit sa kung ano habang natutulog ako. Sige, sige. Pero pag hindi lumiit mamaya yan kailangan mo nang ipa-check up yan. Oo na, sige. Pero, Simon, bakit masakit? Kahapon hindi naman ganito kasakit to Paanong hindi sasakit yan? May sugat na sa gitna. Iinuman ko na lang muna to ng gamot. Ay, hindi ko talaga alam kung ano nangyari. Bakit nagkaganito to? Tiniis ni Grace ang sakit sa kanyang baba. Hindi niya alam kung ano ang tumutulo mula sa sugat nun, ngunit naamoy niyang napakabaho nga nun. Nang lumabas siya ng bahay nila, kaagad niyang napansin ang kubo ng maglola. Tahimik yun at sarado. Parang wala ng tao. Simon, tingnan mo. Bakit sarado yung kubo ng maglola? Hindi kaya lumayas na sila kasi hindi makaigib dito? Buti nga sa kanila. Mukhang wala na nga sila.
Pag ganitong oras kasi dapat nasa bakuran na si Nana Miling at nagtatanim ng mga gulay. Baka nahiya sila sa mga sinabi mo kahapon, Grace. O baka may ibang dahilan kung bakit nila kailangang umalis agad. Baka nga nahiya sila dahil alam nila magnanakaw sila. Uy, hindi mo pa rin ba titigilan yung pinagsasasabi mong yan? Ano bang mali kung sinasabi ko lang naman ang totoo? Wala naman tayong patunay na sila nga talaga ang kumuha. Tsaka, sabon lang yun, Grace. Eh sino pa nga ba? Wala namang ibang pumupunta sa poso natin kundi sila lang. Hayaan mo na nga ako. Hindi ako makapagsalita na maayos ngayon, Simon. Ang sakit ng baba ko. Tapos biglang nawala pa yung mga magnanakaw na yon. Hindi pwedeng sabihin magnanakaw sila hanggat di natin napapatunayan. At baka nga hindi sila umalis dahil sa mga sinabi mo eh. Baka may emergency silang kailangan asikasuhin. Alam mo namang mahirap lang sila, Grace. Eh paano naman yung mga sabon ko? Mga mamahalin nyo, Simon. Bigay pa sa akin yun ng pinsan ko sa ibang bansa. Alam ko naman yun. Pero baka may ibang dahilan kung bakit nawawala yun. Tara na, punta tayo sa likod at tingnan natin yung poso. Baka makita natin kung may bakas ng kung ano. Hindi ka naman makakapagpatunay kung hindi mo hahanapin. Naglakad nga sina Simon papunta sa likod bahay kung saan malapit ang poso. Sumunod naman si Grace at ilang minutong paghahanap lang. Grace, tignan mo yun oh. Ano na naman? Yung mga sabon mo nandun oh. Sa tabi ng puno ng mangga malapit sa poso. Hindi pwede. Yan nga yung mga nawawala akong sabon. Eto oh. Oh, tignan mo yung mga kagat dito. Parang mula sa mga daga o kung anong hayop. Ha? Kung ganon? Ibig sabihin mali ka. Hindi sirik ang kumukuha ng mga sabon mo kundi yung mga daga. Pero... Lagi mo kasi nilalagay yung sabon mo sa tabi ng poso eh. At napapansin nyo ng mga peste. Ay, kita mo na? Nandito lang eh. O, ano pa ipinaglalaban mo? Naku, ang dami ko nang nasabing masasakit na salita sa kanila. Alam ko namang nagalit ka dahil sa sabon mo. Pero ngayon alam mo nang hindi silang gumawa nun. Sa susunod kasi, Grace, huwag ka masyado maging maldita. Ayaw mo na kasing pakinggan ng paliwanag na ibang tao eh. Kung ano na lang ang gusto mo, yun lang ang pinaniniwalaan mo. Teka, Simon, ang baba ko. Sumasakit. Aray! Diyos ko, bakit ganito? Bigla na lang sumakit. Halos mamilipit si Grace sa sobrang sakit ng kanyang baba. Ang bukol doon ay parang naninikip at naninigas. Maging si Simon ay biglang nataranta sa biglang pagsigaw nito. Maya-maya, nagpa siya nang dalhin na siya sa ospital dahil mas lalo pang sumasakit ang kanyang bukol. Papunta na sana sila nang mahinto siya at pinigilan si Simon dahil pakiramdam niya may mga maliliit na gumagapang sa kanyang leeg. Simon, ano itong mga gumagapang sa leeg ko? Aray! Kinakagat nila ako! Aray! Diyos ko, Grace, mga pulang langgam at nanggagaling sila mismo sa loob ng sugat mo. Pero teka, anong klase mga langgam to? Bakit sobrang pula at malalaki? Bakit ganyan? Aray! Simon, wag mo nga akong tinatakot! Diyos ko, ang sakit! Grace, parang bahay yata ng langgam niyang bukol sa baba mo eh. Tignan mo, lahat sila dumadaan dyan sa sugat mo. Labas-pasok sila sa sugat sa baba mo, Grace. Hindi, aray ko. Akin na nga yung salamin, titignan ko. Abot mo sa akin, Simon! Ito, tignan mo, dumadami pa sila. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Paano naman kaya nagkaroon ng bahay ng langgam yung baba mo, Grace? Ewan ko. Simon, tanggalin mo. Tulungan mo akong tanggalin itong mga langgam na to. Oh, Grace, dahan-dahan lang. Dumudugo na yung sugat mo. Diyos ko, parang hindi nauubos sa mga langgam na lumalabas dyan sa sugat mo. Simon, hindi ko na kaya. Aray! Kinakagat ako ng mga langgam. Aray ko, aray. Tulungan mo ako. Sobrang sakit talaga, Simon. Walang nagawa si Simon habang pinapanood ang paghihirap ni Grace. Halos mabaliw na kasi siya sa sobrang sakit ng kanyang baba at bukod doon, gumagapang na mga langgam sa buong katawan niya na nanggagaling sa sugat niya. Halos umabot din ng 1 oras ang kalbaryong yun ni Grace. Nang humupa ang sakit, unti-unti ring nawala ang mga langgam. Ang pagpunta sa doktor, hindi na nila itinuloy dahil sa kakaibang pangyayari.
Alam nilang pareho na hindi doktor ang makakagamot sa kanya. Halos araw-araw ganon ang nangyayari kay Grace. Walang ibang paliwanag at inilihim nila yon ni Simon. Kaya naman, pagkalipas ng 3 linggo, halos butot balat na lamang si Grace dahil sa sakit at pagpupuyat. Hindi kasi siya makatulog dala ng mga langgam na nararamdaman niyang nasa loob lang ng lumalaki niyang bukol. Para bang buhay siyang pinamahayan ng langgam ang katawan. Hanggang sa malaman nilang bumalik na sa kubo ang maglolang sina Rick at Nana Meling. Grace, kumain ka naman kahit konti oh. Kailangan mo magpalakas para makapagpagaling ka. Ayoko. Hindi ako makakain, Simon. Ramdam ko pa rin silang gumagapang kahit hindi ko nakikita. Gusto kong puntahan si Nana Meling. Di ba sabi mo na isang araw bumalik na sila sa kubo? Gusto kong humingi ng tawad bago pa ako mawala, Simon. Di ka pa makalakad na maayos eh. Pero, sige, kung yun ang gusto mo, gagawin natin. Inalalaya ni Simon si Grace palabas ng bahay nila para pumunta sa kubo ni Nana Meling. Pagdating nila doon, nagulat ang matanda nang pagbuksan sila nito ng pinto. Halos hindi ito makapaniwala ngunit kalmado lang ang batang si Rick na nasa likuran nito. Diyos ko, bakit? Nana Meling, Rick, nagpunta ako rito para lumuhod sa inyo at humingi ng tawad. Patawarin niyo ako. Mali po ako. Pinagbintangan ko po kayong magnanakaw. Sinaktan ko po kayo sa mga sinabi ko. Hindi ko po alam na hindi niyo po kinuha mga sabon ko. Nalaman ko na po na mga dagalan pala yun. Patawarin niyo akong dalawa. Ate Grace, hindi mo naman kailangan humingi ng tawad ng ganito eh. Hinayaan ka lang naming magalit noon, Iha. Alam namin na baka nagalit ka lang dahil sa pagkawala ng mga gamit mo. Pero alam mo ba kung bakit nangyari ito sa'yo? Nana Meling, baka may ideya po kayo kung anong sakit ni Grace. Lahat po ng manggagamot na napuntahan namin, wala pong maipaliwanag eh. Hindi ko rin siya madala sa doktor kasi kakaiba po ang sakit niya. Parang pinamahayan po ng langgam ang bukol niya sa baba. Nakikita ko nga at alam ko kung ano yan dumapo sa kanya. Hindi basta doktor ang makakapagpagaling sa kanya. Ang apo kong si Rick lang ang may kakayahan noon. Si Rick po? Paano po magagamot ng isang tulad ni Rick ang asawa ko? Nagpapatawa po ba kayo? Ate Grace, kuya, ang lolo ko po na namayapa, isa pong mambabarang noon. Siya ang gabay na nagbigay ng sakit sa inyo dahil sa mga pangungutya niyo sa akin, sa amin ni Lola. Hindi niya kinaya na marinig na tinatawag niyo kami magnanakaw, lalo na hindi ko naman talaga ginawa. Hindi ko alam. Naisip ko lang po na kayo lang naman ang pumupunta sa poso namin. Ang totoo po, wala po akong sama ng loob sa inyo, Ate Grace. Handa po akong gumamot sa inyo. Pero kailangan pong tandaan natin na hindi natin dapat husgahan ng iba batay lang sa kung anong nakikita natin. Nandito ang gamot na ginamit ng lolo niya noon. Ilalagay natin ito sa sugat mo at hihilingin naming tumigil na ang sumpa. Kailangan lang ng paniniwala at pagpapatawad. Maraming salamat po. Salamat po sa pagpapatawad niyo. Pagsisisihan ko po ang lahat ng mga sinabi ko. Nagsisisi na po ako. Huwag ka na mag-alala, Ate Grace. Gagaling ka na. Ito ang gamot na naiwan ni Lolo. Langis yan na may halong dugo ng puting uwak at ilang piraso ng pugad ng ibon na nakuha pa niya sa kabundukan noon. Yan lang ang makakapagpagaling sa'yo. Salamat po talaga, Nana Meling, Rick. Matututo na kami mula sa mga pagkakamali namin. Ang mahalaga, natutunan niyo na ang aral. Wala namang taong perpekto, anak. Ang mahalaga, handa tayong magbago at magpatawad. Tinanggap ni Grace ang isang bote na ibinigay sa kanya ni Rick. Pagkatapos,
inutusan siya nitong buksan yon na kanya namang ginawa. Naamoy kaagad niyang hindi kaaya-ayang amoy ng likido sa loob ng bote. Ilang sandali pa, nakita niyang tila bumulong si Rick at inilahad nito ang palad sa kanyang harapan. Nilagyan niya ng langis ang kamay ng batang si Rick at saka naman ito ipinahid sa kanyang bukol na may sugat ang likido. Pagkatapos nun, bigla na lamang gumaan ang pakiramdam ni Grace. Naroon pa rin at hindi pa tuluyang nawawala ang kanyang bukol. Ngunit wala na ang bigat na parang umuupo sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, Simon, hindi na masakit ang baba ko. Umimpis na rin ang bukol. Wala na rin akong nararamdaman na gumagapang ng mga langgam. ganun ba? Sobrang saya ko, Grace. Tingnan mo nga oh, mukhang bumabalik na ang kulay mo. Ay, teka, parang may tao. Oy, Rick, Nana Miling, naparito kayo. May tutulong ba kami sa inyo? Ate Grace, kuya, ibibigay ko lang tong gulay para makatulong sa pagpapalakas ng katawan ni Ate Grace. Nako, salamat Rika. Gusto ko sanang bayaran kayo. Wag na anak, basta tandaan mo lang ang aral na natutunan mo. Minsan, ang mga bagay na akala nating totoo, hindi naman pala. At mas mabuting magtanong muna bago manghusga. Masaya ako at tuloy-tuloy na ang paggaling mo. Opo, tutuparin ko po yun, Nana Miling. Mula ngayon, magbabago na po ako. Hindi na po ako magmamaldita. At ako naman po, tutulong na rin sa inyo tuwing may pagkakataon para magkaroon na kayo ng sarili niyong poso. Nako, talaga ba? Maraming salamat kung ganon. Hindi na mahihirapan ang apo kong pumunta pa rito para mag-igib. Medyo malayo kasi ito sa kubo namin. Pero sa ngayon, Nana Miling, dito muna kayo mag-igib. Hindi na po ako magdadamot sa tubig. Natuto na po talaga ako. Ay, salamat naman, iha. O siya, sige. Tanggapin niyo na itong mga gulay at kami ng apo ko ay uuwi na. Teka, sandali po, Nana Miling, Rick. Nandito na rin lang kayo. Mabuti pa, saluhan nyo na kaming kumain. Nagluto ako ng masarap. Adobong baboy at sinigang na bangus. Ay, talaga ba? Naku, nakakahiya naman. Ano, apo? Lola, kain na po tayo. Nagugutom na po kasi ako eh. Ay, ikaw talaga. O sige, kakain na raw kami. Yun, mabuti naman. Alam nyo, masarap ang luto itong si Simon. Siguradong magugustuhan nyo, Nana Miling at Rick. Ang totoo po, paborito ko po yan. Kaya lang po, hindi po ako laging nakakatikim ng ganyan eh. Ano pang hinihintay natin? Di kumain na tayo. Si Grace nga ngayon lang makakakain ng maayos. Dahil nung mga nakaraan, dahil may sakit siya, walang gana. Pero ngayon, salamat talaga sa Diyos at magaling na siya. Salamat din, Rick, Nana Miling, at napatawad niyo siya. Tapos na yon, kalimutan na natin. Ang mahalaga ngayon, nagkapatawaran na at natapos na ang lahat. At nakabuo tayo ng isang mabuting pagkakaibigan. Masaya kami ng apo ko na may maituturing na kami rito sa lugar natin na parang kapamilya na rin. Hindi dapat husgahan agad ang ibang tao batay lamang sa kung ano ang nakikita o akala natin. Mahalaga ring magtanong muna, magkaroon ng pag-unawa at handang magpatawad at tanggapin ang pagkakamali para magkaroon ng maayos na ugnayan at magtulungan bilang isang komunidad. Nang sa gayon, maiwasan ang tinatawag na sumpa. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit pa sina Nana Miling, Rick, Grace at Simon. At bilang pasasalamat ng mag-asawa, tinulungan nila ang maglola na magkaroon ng sarili nilang poso sa kanilang likod bahay. Nang sa ganun ay hindi na mahirapan ang binata at maging maayos na ang kanilang pamumuhay. Wakas!
Shoutout po uli sa commenters ng last story natin. Kina Ronald Bel Sabahado from Imus Cavite, Chris Villanueva at Adrian Bahado, Yasten Love, Virginia Divina from Saudi Arabia, Rosalina Bugayong, Pamela Allen, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Raven Tennyson at kay Lola Feli, Ramel Siraspe, Janine Vicente, Christina Peru, Resel Galope, Miss A Stories, Mercy Grace Shooting, Reka Jukoy, Josephine Beroya, Virginia Bele, Zane Axel Ranada, Gia Gigi, Merly 7821, Robina Flamiano, Norhidaya Omar, Kim Bara, Marisa Licoto from Katanawan, Quezon at sa asawa niyang si Ruel Penolio, Jen Esto from Hong Kong, Reyna Ami, Delia Catu at sa asawa niyang si Alex Catu at sa mga anak na sina Michael, Michelle, Arichu at sa mga hipag na sina Neng, Terry Bukol, Ina at Kay Katumili, Ben Abanyo, Mirasol Masuher, Jocelyn Murilla, Arlene Torquisa, Chrisgel Mamado, Bernadette Arcalas, Flor Diles T9M from UAE, Maridin Leonardo from California, USA, Michelle Gimbo, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Weng Orasyon, Ann Narciso P5N, Chef M at kina Ate Auring, Ate Ne, Minda, Ana, Faye, Leslie at Kuya Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts. Kumusta kayong lahat dyan? Phoebe Ranyada, Jennifer Juan, Albert Balderrama, Vivian Baterbonia, Teresa Balino, Robert Crimen, Cor Filiera Vlog, Lydia Lopez, Estrella Cortez from Canada, Brian at Mila Landicho from Saudi Arabia, Chuchay Kulit, Catherine Pielago at sa nanay niyang si Melenda Agoncillo at sa kapatid na si Charina Pielago from General Luna and Tiaong, Quezon, Kimpoy Feliciano, Angelina I from California, Robina Flamiano, Miss Maura, Beverly Remeo, Marjorie Martinez from Villasis, Maribel Balabag, Belen Malbas at Beth Mercado. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal.